Hello mga kaiklabo! Para naman sa ating pandan bread, ang ituturo ko sa inyo. Feeling magaling yarn? Ganito kasi yun. Mahilig kasi ako sa mga bread na malalambot katulad neto. Kaya madalas gumagawa talaga ako neto. At kayo rin ba mahilig rin kayo sa mga bread? At kung mahilig ka nga sa bread, nako, bagay na bagay nga sa itong video na to. At kung nagbabalak kang gumawa nito, i-ready mo lang yung mga ingredients na kakailanganin natin dito. At ang una muna natin gagawin ay pagsasamahin lang natin yung ating 3 tablespoon na all-purpose flour, 1/4 cup na pandan water, 1/4 cup na milk. Then, hahalu-haluin lang muna natin to. Tapos, itatransfer lang natin to sa ating non-stick pan. Tapos, lulutuin natin to ng sandali lang hanggang sa maging paste yung ating mixture dito. Once naging paste na nga yung ating mixture dito, ay kunin na natin ito kaagad. At ito rin ang unang ilalagay natin sa ating mixing bowl. Ilalagay na rin natin yung ating 1/4 cup na sugar, 2 teaspoon na yeast, 1 eggs, 2 tablespoon pandan essence, 1 tablespoon pandan powder, 1/2 teaspoon salt, 1/2 cup milk, at saka yung ating 2.5 cups na all-purpose flour. Maglalagay rin tayo dito ng 1/4 cup na butter. Tapos ang next naman na gagawin natin dito ay ilalagay lang natin to sa ating electric mixer. Again, kung wala kayong electric mixer dito, pwede rin naman ninyo ito manumanuhin. At dahil nga pandan yung gagawin nating bread, maglalagay lang tayo dito ng kahit konting-konting food coloring dito. At medyo napuputlaan lang ako talaga, kaya naglagay lang ako dito ng food coloring. At kung ayaw nyo naman nalagyan ng food coloring to, pwede rin naman. Depende na rin sa inyo yan. Then, kapag ka na-notice natin okay na yung ating dough dito, kunin na natin to kaagad at i-transfer lang natin to sa ating mixing bowl. Lagyan lang natin ng coconut oil yan, konti lang. Then, dyan natin ilalagay yung ating dough. Then, tapos masamasahin lang natin ng sandali. Tapos, takpan natin to ng tela at i-rest natin to ng 1 hour. Then, after 1 hour, nag-double size na nga yung ating dough dito. So, ang gagawin natin dito ay mamasa-masahin lang natin to. Medyo tinagalan ko talaga yun sa pagmamasa dito kasi parang feeling ko hindi pa siya masyadong smooth. Kaya minasa ko siya ulit. Gusto ko kasi yung ganito kakinis. Ang plano ko talaga na i-cut lang siya ng 16 pieces. Pero naisip ko na medyo malalaki kaya ang ginawa ko, pinutol ko siya ulit ng maliliit. Dito ko nga pala nilagay sa ating muffin pan yung ating dough kasi nga mas gusto ko na tigta-3 piraso yung ilalagay ko dito sa ating muffin pan. At ano nga bang sekreto kung bakit malalambot ang tinapay? Magbabrush tayo dito ng milk. The more na maraming milk na ilalagay dyan, the more na malambot yung ating bread. At pagkatapos nga natin mabrush ng milk to, ay i-rest ulit natin to ng another 1 hour. Then after 1 hour, magbabrush naman tayo dito ng egg wash. Then after natin mabrush ng egg wash to, ready na nga to para i-bake siya. At pagdating naman sa pag-bake nito, dapat naka-preheat ang inyong oven dito ng 150 degrees Celsius. At i-bake lang natin to ng mga 30 to 35 minutes. At dahil mas gusto ko na golden brown yung top ng ating bread, binalik ko lang to sa oven ng another 5 minutes. Kaya medyo naging golden brown na nga to. At ganito na nga yung itsura ng ating pandan bread yung naluto na. Tapos ang next naman na gagawin natin dito ay magbabrush lang tayo dito ng konting butter para medyo makinis yung ating bread dito. O diba, super easy lang ang paggawa ng ating pandan bread. Kaya try mo na rin tong recipe ko. At sana po may natutunan po kayo sa aking video ngayon. At kung nagustuhan mo nga to, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Or baka hindi ka pa nakapalo, ipalo mo na rin ako para lagi kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood, sa uulitin. At ito na po yung ating super lambot na pandan bread. Yum yum!